Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. At pag-uusapan natin ngayon ang isang napaka-importanting bagay dahil alam mo mga kababayan, kahapon po tayo ay pinalad na makausap ang Brave 18. Yun. At grabe ho yung tanungan kasi alam mo, eto nung nagkausap kami nung abogado, sinabi ko, attorney, hindi pwedeng gusto ko pwede kong itanong lahat Hindi pwede akong pigilan. Aba? Ang yabang ni Banat Bay. Sabi ni attorney, kahit ano itanong mo lang basta wag tungkol sa asawa nila. Gago! Wag mo daw itanong, pati yung love life, wag mo itanong. Gago! Attorney, yun nga yung tatanong ko sana Pag may maleta ba, marami bang jowa? Gago! Yun Kasi, alam mo naman, di ba, meron niyang isang senador dyan. Sabi niya, naku, baka hanapin sa akin ng asawa ko yun. Naku po, baka dinala mo sa 7-Eleven yun at bumili ka ng Pepsi. Gago! Di ba? Alam mo, ito, walang biro ito Ngayon, ikikwento ko sa inyo yung aming napag-usapan. At yung aking mga sundot at mga kasi alam mo, ako, dati akong investigador. Wala akong biro, ako po ay investigador. Hindi ako nagbibiro, baka kala ninyo. Sa dami-dami ho nang nag-a-apply sa akin para sa Mocha Girls, natutunan ko na mag-imbestiga. Gago! Nagkataon lang mga alalaki ngayon ito. Yung mga iniimbestigahan ko na mga kababaihan na nag-a-apply sa Mocha Girls, iniimbestigahan natin yan. Kasi meron dyan, kasi alam nyo naman yung patakaran, bawal ang asawa, bawal ang jowa. Diba? Tapos tinatanong natin, syempre, dahil gusto nilang pumasok sa Mocha Girls, magsisinungaling na ngayon yan. Meron dyan, sasabihin, walang asawa, walang jowa. Sabi ko, sino yung nasa labas? Na nag-aantay habang nag-audition ka. Akala niya, hindi ko makikita kung paano siya binaba. Kasi kung grab yun, binaba siya, umalis. Tumambay. Sabi niya, sir, pinsan ko po yun. Sabi niya, pinsan daw niya yung naghatid sa kanya. Wow, tangina, ang sweet ng pinsan mo Nagkikis kayo bago ka bumaba Gago! Sabi ko, yan ba ang ganyan ba ang pinsan? Ang problema, hindi niya alam, may CCTV ako. Yung mga langaw doon, nilagyan ko ng camera. So pagka tigil niya doon, may tumungtong na langaw sa harap. Nakita ko. So ganun tayo, investigador tayo. Alam natin kung isang tao nagsisinungaling. Alam natin kung tinatarantado lang tayo, nagpapalakas. Alam natin kung sumisipsip kasi ngayon, uso yan Uso ngayon yan sa trabaho. Yung, hindi, ito walang biro. Di ba, mga kaibigan ninyo dyan sa trabaho ninyo. Marami dyan umaangat, hindi dahil sa magaling. Hindi dahil sa kung hindi dahil sip-sip. Naririnig ko yan sa mga empleyado, sa mga kumpa-kumpanya. Maraming ganyan, di ba? Yung iba nga, nagpapabengbang pa para umangat Di ba? Usong-uso yan Napapanood nyo pa nga yan sa Gago! Hindi ka ko na mabanggit siya, mabablock ito. Di ba? Nakikita niyan yung mga empleyado, ganyan. Mga sekretary, gayaan, di ba? Ano ibig ko sabihin, mga Banat Bay? Ako kasi, alam ko kung isang tao yung nagpapalakas lang, sumisip-sip lang, nambobola lang. Although, sinasakyan ko. Alam mo naman ako hindi naman ako Parang sige, okay, pero alam ko yung karakas mo, bata. So, tinitingnan ko talaga yung karakas ng bawat isa sa kanila kung yung, alam mo yon kung yung nagsisinungaling ba, pag pinitik mo ng tanong, nakikita mo kung kung nagsisinungaling. Ngayon, ikikwento ko sa inyo yung mga nalaman natin. Yon. Kaya dyan lang kayo, abang-abang kayo dahil marami tayong pag-uusapan dito sa interview namin na ito. At habang pinag-uusapan natin yan, i-discuss natin ngayon yung mga pangyayari after the NBI
napaglusob nitong mga to sa NBI. Pag-uusapan natin 'yan, ha. Unahin na natin itong si Attorney Topacio kasi ito, alam mo. Nung pinanonood natin yung nakikipagdiskurso itong si Attorney Baligod doon sa NBI, syempre kalmado si Attorney Baligod. Si Attorney Baligod, ano yan, chill. Para bang si Attorney Panelo yan. Chill. Chill lang siya. Pero nasa punto. Nasa, alam mo yun, yung talagang punto per punto. Tapos nung pumasok si Attorney Topacio, ang ganda ng kombinasyon nila. Chill si Attorney Baligod, si Attorney Topacio, palusob. Talagang paatake. Naririnig niyo yung mga side comments niya, di ba? Iba talaga to si Attorney Topacio. Pareho silang matikas. Magkaiba sila ng diskarte at maganda yung kanilang kombinasyon, di ba? Ito si Attorney Topacio, para bagang si Attorney Panelo, parang si Baligod, parang si Attorney Panelo, si Attorney Topacio, parang si Roque. Gago! Hindi. Walang masama doon, ha. Yun ay maganda. Kung maalala ninyo, napakagandang kombinasyon yan nung panahon ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Ako, alam ko, sinadya ni Pangulong Duterte na kunin na spokesperson si Roque para talagang... tandaan ninyo, si Roque hindi sumuporta kay Duterte noon, ha. Alam ko, Grace po ba siya o Binay siya? Nakalimutan ko na. Pero alam ko, hindi siya kay PRRD noong una, pero kinuha siya ni PRRD. Kasi nga, iba rin yung diskarte pag umaatake. Iba rin yung kay Panelo, iba rin yung katulad nung kay Roque. Parang ganyan, si Baligod, si Panelo, at etong si Topacio, parang si Roque. Ha? No pun intended, ha? Para lang malaman ninyo, ganun ang atake nila. Kaya eto, pakinggan natin si Attorney Topacio. Yung kahapon, pinakinggan natin yung kay Baligod. Eto naman kay Attorney Topacio. May mission yan may agenda yan. Hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban ng gobyerno. Alam Yun. naman po nating lahat yan huwag na tayong maglokohan. Yun. Kaya naawa nga ako dun sa mga kaibigan natin sa NBI, it has such a high degree of credibility and integrity, nawe-weaponize na Nako. at nabababoy na. In the Nako. same manner na nababoy ang DOJ, nababoy ang Ombudsman. Pati Blue Ribbon Committee, binaboy na nila. Tama. Puro kababuyan na lang po ang nangyari dito sa gobyernong ito. Yan ang gusto kong bitaw. Pak! Baboy kong baboy. Attorney, kayo po ay nandoon bilang kinatawan or legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Tama po ba? Opo, saka po yun. Opo. Napanood ko po doon sa video ni former Congressman Mike Defensor kasi naka-video din siya doon sa loob habang Opo. yun nga ang pag-uusap. Nagkakaroon ng diskurso ang NBI at itong si Attorney Levy Baligod. Pwede nyo po bang mailahad muna, ano ba talaga yung nilalaman ng subpoena? Ano ba yung nakasaad doon na kanilang gagawin doon sa kanilang mga pinatawag? Opo, nakalagay po doon, klarong-klaro po. At least doon sa natanggap na subpoena ng aking kliyente, na si dating Congressman at Secretary Mike Defensor, na iyon po ay for background investigation and verification. Ngayon, nung nandoon na kami, iginigiit nila na yun daw ay for background investigation and for credibility verification. Wala naman po kami nakita po na credibility, na yung word na credibility doon sa subpoena. At yan po ay mapapatunayan sapagkat kahapon pa lamang ay nagpadala na po ako ng kopya ng subpoena ni Ginoong Mike Defensor sa ating mga kaibigan sa media. So, kung ganun po nakalagay, background, investigation, and verification, ang i-verify po yung background. Ibig sabihin yung identity. Kung talagang sila ay mga Marines Yan. at kailan sila nag-serve as Marines. Yan. Katulad ng sinasabi nila sa kanilang affidavit. Ito unang revelasyon. Ha? Para ikikwento ko na kagad sa inyo yung mga revelasyon na naman natin. Nung tinanong natin, kasi yung sa mga ibang interview, kung sino-sino lang kung sino yung sasagot, siya, ganito. Kasi pwedeng mahaluan Di ba sinasabi nila,
ilan lang ang sundalo dito, 8 lang, something like that, di ba? Yung sinasabi ng ng mga ulul eh. Eto, sabi ko inisa-isa ko. Ganito. Ipakilala nyo sarili ninyo, yung inyong pinanggalingan at kailan kayo nagsimula sa AFP. Isa-isa ho ito Inisa-isa ko ho. Tapos, ang sabi pa natin doon, kailan kayo nagsimula kay Saldico? At kailan kayo umalis? Kumpleto. Alam mo without a copy. Wala silang hawak. Wala silang, alam mo yon, talagang hindi nila hawak. Memorize nila kailan sila pumasok sa AFP, ano yung kanilang trabaho doon, at ano yung kanilang dahilan kung bakit naalis at bakit sila ngayon pumasok kay Saldico at kung kailan sila umalis kay Saldico. Kumpleto, memorize nila. Walang kodiko. Ganong katindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon pa lang, you know that they're telling the truths. The truth. The truths ang puta. Sorry. Sorry naman. Po doon yung credibility sapagkat kung ang isang ahensya na katulad ng ombudsman ay didepende sa NBI na nasa ilalim nga po ng executive, nasaan ang independence ng ombudsman? We have to differentiate between background investigation, yung ascertainment ng identity na yun ay factual. Ikaw ba itong sinasabi mo kung ikaw si XYZ? Ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo sa Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Malaking kabulastugan po yun. Malinaw yan Ulitin natin yung part na yon. Kung sinasabi mo kung ikaw si XYZ, ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo sa Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Malaking kabulastugan po yun. Opo, attorney, sa tagal nyo po sa pagiging abogado, meron bang ganitong klase na ginagawa na credibility check ang NBI maliban dun sa verification? Wala po, sapagkat kung kayo po ay nagre-reklamo, unang-una ang mga Marines po, yung 18, ay nagsagawa na po ng kanilang affidavit. Ito po ay sinumpaan at nakumpirma na po ng NBI noong kamakalawa nung dumating doon yung abogadong ng notaryo ng kanilang affidavit na siya po ay tunay na abogado at duly commissioned the notary public. Ngayon, kung yun po ay affidavit na sinumpaan, it is entitled to full faith and credence on its face. Ibig sabihin, tatanggapin po natin yon kung hindi sasalungatin. Opo. Wala pong ganon. Yung sa fiscal po, pag kayo nag-file ng complaint affidavit, ang hihingin lang po sa inyong ID. Yun pong credibility nyo, ang sasagot na po noon kung hindi kayo credible, ay yung itinuturo nyong tao na gumawa ng krimen, katulad din na Sandro Marcos, sina Martin Romualdez, sina Yusek Bersamin, at ang Pangulong Marcos mismo. At doon na yan halimbawa, sa mga ordinary, di ba, sa fiscal, yung magpapatunay or magbabanggit na hindi yan credible, yung inaakusahan nung nagsain ng kaso, tama ba? Tama po yun. Ang nangyari po rito, ang galing mo talaga, Admar. Gago! NBI na ang tumatayong abogado noong mga inakusahan. Ito po ay highly improper sapagkat hindi po yan trabaho ng NBI kung merong nag-aakusa ng krimen. Ang trabaho po nila, bagamat po nasa Ombudsman Act that the Ombudsman may enlist the aid, may request the aid of any agency sa pagtupad ng kanyang
mandato bilang independent na investigative body, it only pertains to factual matters. Halimbawa, pagkuha ng mga dokumento, pag-testing ng mga, halimbawa, mga substances o ng forgery o pag-trace ng mga bank accounts o yung paper trail. Pero hindi po yung magdedetermine ka using your discretion as to whether or not a witness is credible or not. Malaking kalokohan po yun. Opo. Nagigets ninyo, di ba yan yung sinasabi natin kahapon? Hindi naman ang NBI is to determine whether yung sinasabi ay totoo o hindi. Hindi ho yun. They're only investigate. Hindi ho dapat silang humuhusga. Ang problema nga ho, mga kababayan, yung director mismo, gumagaya sa yapak ni Remulla. Gago! Alam mo, yan ang problema eh. Sobrang mistake na nga yung ginawa ni BBM na maglagay siya ng isang politiko sa ombudsman. Inulit niya pa. Alam mo, ang isang politician, katulad na lang nito ni ombudsman, ombudsman Boying Remulla, magiging politika lang lahat ng kanyang desisyon. Siyempre may kulay yan eh. Huwag tayo maglokohan. May kulay yan at yan po ay magdidesisyon according doon sa kanyang kulay. Ngayon, ang kulay niya, kasi pabago-bago kulay niyan eh. Sa totoo lang ang mga Remulla, kung nasaan ang kapangyarihan, nandun ang kanilang kulay. Ngayon, ang kulay niyan, kulay ng dugo ni Marcos. Di natin alam kung puti o pula. Gago! Ganun din yung si Matibag. Si Matibag, dating PDP yan. Tapos bumaligtad. Di ba? Tapos kung ano-ano sinabi niya kay BP Sara Duterte. So, naturalmente, may kulay yan. Pag may kulay ang isang nilagay mo dyan, lahat ng desisyon yan magkakaroon ng kulay. Di ba? Na supposedly, dapat investigasyon lang ang kanilang gagawin. Pero hindi. Ang ginawa nila ay talagang para bagang sila na yung judge. Parang tumayo silang piskal. Ganun ang ginawa eh. They are trying to determine if there is a probable cause. Ano yun? Hindi nyo trabaho yan mga sir, mga ma'am. Para bagang ganire. Ombudsman, sila yung piskal sa Digang Bayan, yung korte. Tapos ang kanilang galamay ay yung NBI bilang investigador. Parang ganyan din yan sa normal court. Yung RTC, tapos yung piskal, whether yan ay piskal doon sa DOJ o piskal yung particular na court na yon, na magsasabi, magdedetermine there is a probable cause. Then ang investigador yung PNP. The PNP investigator, hindi dapat nagsasabi, hindi, may kasalanan to. Hindi to legit. Si Tory lang ang gumawa niyan, kaya nga nababoy ang PNP. Gago! Hindi dapat ganon. Kasi nga, investigating body lang kayo, not the judicial part. Not even the fiscal, di ba? Or the ombudsman. Mali ang ginagawa ng NBI. Sorry to say, pasensya na po. Hindi rin, parte rin po ba kung verification check lang, maliban doon sa pagtatanong doon sa mismong mga pumirma sa affidavit, hindi ba sila pwedeng kumuha din ng NBI, mag-verify sila doon mismo sa agency naman, halimbawa sa militar. 'Di ba? Meron nang nilabas din na pahayag yung militar na hindi naman lahat doon sa 18 dating mga Marines, which is yun din naman yung unang nila sa joint affidavit na hindi naman lahat sa kanila Marines, karamihan sa kanila Marines, yung isa sundalo, Army, yung isa naman reservist, attorney. Opo, tama po yun. At saka nakakatawa pa po, kasama Admar, with respect to my client. Si Secretary Defensor ba naman ay kailangan mo pang i-verify yung identity. Kaya nga, kung makikita niyo yung video, sinasabi ko, hindi niyo makilala na kung ito o hindi si Mike Defensor, lahat naman nakakakilala. So it is absurd. Yung with respect to the wife of Secretary Defensor, mga matindi akong abogado, ang gusto daw nilang malaman nung una,
ay yung mga lumabas sa pahayag ay sapagkat may ginamit daw sa sakyan doon na rehistrado sa pangalan ni Ginang Julie Defensor. Hindi ba nila makukuha sa LTO yun? Plate number lang naman yun. Kaya pinaglululoko po talaga tayo nitong NBI. Pero bakit? Grabe, no? Pati yung asawa, yung mapakagandang asawa ni Congressman Mike Defensor, tinanong pa. Kasi nga, sabi nga, nasa pangalan daw niya. Ganun talaga minsan eh. Di ba? Minsan talagang asawa mo, ala naman hindi mo bigyan ng kasasakyan yan. Porkit ginamit yun, meron na siya agad kinalaman. Ano yun? Tsaka bakit mo pa, supposedly verification lang ha? Di ba? Pwede naman malaman. Tama, pwedeng malaman sa LTO. Po sila nasali kung halimbawa nagpagamit lang ng sasakyan, parte ba yon ng affidavit? Hindi ba yung mismong laman ng affidavit yung pag-usapan mismo? Hindi yung sino yung nagdala doon sa mga tao na ito, ganito, ganyan, sino yung mga pati nga yung witness, natatanong, pati yung mga abogadong nagnotaryo. Opo, tama po yun. Nililihis nila yung usapan. Hindi po kailangan yon in assessing yung affidavit. They should be confined to the to the four corners of the affidavit. Ngunit, alam naman natin ang pakay nitong mga ito. It is to harass and intimidate the witnesses. Alam niyo po, in the same manner that Jesus Crispin Remulla was appointed as ombudsman. Ganito rin po yung ginawa, kaya si Matibag ay ginawang NBI director. May mission yan eh. May agenda yan. Hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban ng gobyerno. Alam naman po nating lahat yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Kaya naawa nga ako doon sa mga kaibigan natin sa NBI. It has such a high degree of credibility and integrity, nawe-weaponize na at nabababoy na. In the same manner, alam mo, maraming nanonood sa ating NBI at maraming professional dyan. Don't allow this. Sorry pero syempre, nadadamay lang kayo sa inyong direktor. Pero wag niyong payagan na ma-weaponize kayo sa politika. Di ba? Kasi sayang naman yung integridad ninyo. Unless nawala na talaga. Hindi ako naniniwala na nawala ang integridad ng NBI. Dahil ito'y mga matitikas na abogado at alam nilang tama at mali. Alam nila, sigurado ako, 100% alam nila na mali ang ginagawa ng direktor nila. 100%. Alam nila yan. Alam nila na pinopoliticize. May narinig nga ako sabi, di umano sabi. Pwede ko ba i-chismis? Sige na nga. Narinig ako dyan sa loob kasi hindi nyo alam, binulsa ako ni Jack nun eh. Hindi. May narinig ako nun, sabi. Hindi ang NBI ay si Director Matibag. Yun lang. Ibig sabihin, they have different sentiments with the new director na si Matibag. It doesn't, sabi nga parang it does not represent us. Yun ang sinabi. Which is, eto lang mga kababayan. I understand you know the truth. You know what is your job. But that is not the question. The real question is, are you going to stand up for the truth? Or you are going to allow it to happen? Kasi, I understand, mahirap. Pero, we need heroes right now. We need heroes right now that will stand up for the truth no matter what is the consequence. Marami nga sa inyo, pinupuri pa nga itong mga kasundaluhan na ito eh. Itong mga ex-marines pinupuri ninyo dahil sa pagtayo. Sana hindi nyo lang puriin. Sana tumayo din kayo sa likod nila. Hindi patago, pero talagang manindigan para sa bayan. Kasi kung magpapagamit din kayo, wala kayong pinagkaiba sa direktor nyo. Yan ang totoo. Halimbawa, when a crime is happening and you're seeing it is a crime, tapos wala kayong ginawa, para na rin kayo ang nagnakaw o naggawa o nag-commit ng crime.
So what would I mean? Sana lang tumayo po kayo at sabihin ninyo na hindi kayo magpapagamit. Ngayon, kung yan will cost your job or sana protektahan yung isa't isa para sa inyong paninindigan. Yun lang ang sa akin po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang